Yung mga walang plano, wala rin pong plano sa bayan yan. Ano ba nagawa nila? Huwag ka na tumakbo. Baka manalo ka, dagdag ka pang problema namin. Tsaka alam nyo naman po yan, yan po ang numero unong julalay ni Martin Romualdez. Bakit po kinakailangan natin ng straight? Lumalabas na po sa bibig ni Trillanes na impeachment. No? Yung salitang impeachment po, numbers game yan. Matuloy. Dalawa po yan. Una, yun nga, impeachment kay BP Sara. Ikalawa, pwede nilang buhayin yung tinalo na nating Chacha. Tinalo na Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Erwin Tulfo, ito po ang sinabi niya. Well, my response is like, I'm enjoying what I'm doing in Congress right now. So right now, I don't have plans to go there. We will have to go for re-election as Axis. I don't know. I don't have plans going up right now. Oh, wala ka palang plano. Huwag ka na. Panggulo ka lang. Dadagdag ka lang sa mga tulpo sa Senado. Yung mga walang plano, wala rin pong plano sa bayan yan. Ano ba nagawa niya? Di ba? Kung nagsasabi ka na wala kang plano, wag nyo na pong iboto. Kasi ano lang kayo, naisip ko na tumakbo na lang din. Hindi po katulad sa mga Duterte, planado po yan. Nililito lang nilang yung mga kalaban. Kung ikaw wala kang plano, wag ka na tumakbo. Baka manalo ka, dagdag ka pang problema namin. Tsaka alam nyo naman po yan, yan po ang numero unong julalay ni Martin Romualdez. O, di ba? Didagdag pa yan. Alam nyo po, tayo pong mga Duterte, for once po, ipakita po natin ngayon, no? Magkaisa po tayo. Kalimutan nyo na yung mga tawag-tawag, pangapangalan, sino ang dapat, no? Sino ang tunay? Wala pong tunay-tunay. Lahat po ng Duterte supporter, pasimplihin nyo lang po. Yung i-endorse po ni Tatay Digong, i-endorse po, kung mag-endorse si Inday Duterte, yun po ang iboboto natin. Wala na pong iba. Kasi po, pag sinamahan nyo yan, sasabihin ninyo, ito, magaling to. Kasi, sasabihan lang kayo ng hindi dapat straight. Kalokohan po yan. Bakit po kinakailangan natin ng straight? Lumalabas na po sa bibig ni Trillanes na impeachment. No? Yung salitang impeachment po, numbers game yan. No? Kaya, kung numbers game po yan, wag po tayong magbibigay sa kanila ng numero. Iboto po natin straight lahat po ng mga maisog senatoriables. Alam ko, makakabuo tayo ng 12. Di ba? Huwag po kayong papadala na dapat iboboto natin yung magagaling, dapat iboboto natin yung track record. Kahit sino pa pong nagsasabi, kahit ako pa po magsabi, balang araw, malay nyo, nabayaran ako. Kaya ako sasabihin na huwag nating ibotong straight Duterte. Di ba? Kaya po, yung mga nagsasabi po, dito po matetest nyo. Wala po yung mga pangapangalan. Yung mga pangalan na kami ang tunay, kami, yung mga iba, peke yan. Wala po yan. Kung ang kinampanya ninyo, Duterte, kayo po ang tunay na Duterte supporters. Ito po, patunayan po natin na ibibigay po natin kay BP Sara yung nararapat sa kanya. Kasi lahat gagawin nila. No? Lahat gagawin ng kalaban para si BP Sara ay hindi matuloy. Dalawa po yan. Una, yun nga, impeachment kay BP Sara. Ikalawa, pwede nilang buhayin yung tinalo na nating Chacha. Tinalo na natin yung Chacha di ba? Ayan nga po yan, kaya tayo nagmaisog Kung hindi po nagmaisog yung mga Duterte, ayan yung unang panawagan natin di ba? Filipinos, Davao is not for sale. Filipinos is not for sale. Di ba? Yan po, dyan po nagsimula yung maisog Ngayon, yung lumawak po yung panawagan natin na no to Chacha. Medyo inatras nila. Inatras lang po.
Huwag kayong tiwala na hindi na sila. Kaya nga magpaparami sila sa Senado. Di ba? Kaya yan po ang dalawang dahilan kung bakit dapat tayo mag-solid Duterte. Once na pinalusot natin yung mga tauhan nila, lalo na yan si Erwin Tulfo, nako, lahat gagawin yan. Taong-tao yan. No? Once. Siyempre, hindi na po yan si Tolentino. Once po na makuha nila ang numero ng Senado, itutuloy nila yung tiyatya. Yari tayo dyan. Magbabago sila ng konstitusyon. Kaya sila hindi makaporma dahil nga ayaw ng mga senador eh. Pag nakuha nila ngayon, 2025 ang bilang sa Senado. Kaya dapat maiboto natin lahat. Straight. Straight lang po. Huwag po kayong makikinig balang kahit ako po magsabi na huwag nating iboto ng straight kasi huwag po kayong makikinig kahit sa akin na. Malay nyo, puta, sikat na to biglang sumikat to si Badong. Biglang sumikat. Bayaran nga natin to para mailusot natin yung isa o dalawa nating kandidato. Tapos mangangampanya ako na idagdag natin sa tanggalin natin yung ibaryan sa wag po kayong makinig kasi ngayon po purong-puro tayo, naniniwala tayo, dalawa lang. Kaya dapat mag-straight. Nabanggit na po yan. Hindi po sa ating galing yung salitang impeachment. Actually, yan yung panawagan ng mga congressman. Congress kasi kuha nila eh. Panawagan ng congressman yan, di ba? Na pagkatapos nung 125, tinutuloy-tuloy nila na impeachment. Kaya ituloy-tuloy po natin ang suporta sa mga Duterte. Okay? Wala pong ifs and buts. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Walang ifs and buts. Hindi po pwede na kami ang tunay, sa amin kayo makinig. Kayo, yung mga yan, wag niyong pakinggan dahil peke. Wala na pong tutunay sa Duterte mismo. Okay? Kung ang pakikinggan natin ay Duterte, Duterte po ang pakinggan natin. Wag na po tayong wag po tayong lilihis. Straight Duterte for senator. Pag may nanawagan po ng hindi straight, bakit nyo sila pakikinggan? Di ba? Wag rin ako ang pakinggan nyo. Yung Duterte po, pakinggan natin ngayon. Sila lang po ang bida. Wala pong ibang bida ngayon dapat. Duterte lang. Kaya pag tumakbo yung tatlong Duterte, masarap-sarap na laban yan. Okay? Naniniwala naman po tayo, ikakampanya yan ni Sara Duterte. Kasi may pag-uusap pa sila ni Bongo. Yung nagpapakalat na coach na nagmamakaawa daw si Tatay Digong sa anak niya na si Sara Duterte. Siguro nagmamakaawa yung tatay niya sa kanya. Hoy coach, bakit mo naisip na si Tatay Digong ay magmamakaawa kay Sara Duterte? Di ba? Kayo nga, kung matino kayo, nakita nyo ba nag-aaway si Sara Duterte at si Tatay Digong? Very po yan. Tsaka yung paggalang po ni Sara Duterte. Hindi sila madalas magkita, pero yung paggalang laging naroon. Gagawan nyo na naman ng issue na nagmamakaawa si Tatay Digong. Ang nakakaisip lang yan, siguro nagmamakaawa sa'yo tatay mo. Coach, nagmamakaawa siguro tatay mo sa'yo. Kasi hindi ko maisip na may tatay na magmamakaawa eh. Yan na po, nagsisimula na po sila, no? Kahit wala tayong kinakampanyang ipi. Yan, wala naman po akong sinasabing ipi. Ang sinasabi ko po, sundin natin ang mga Duterte. Yan lang po. Huwag po tayong papabutas, ha? Pag binutasan po tayo, si Coach Jarrett, ay marami nga palang coach, pasensya na kayo. Huwag po kayong mag-alala. Pag sinabi ko pong coach, hindi po ako bibira ng mga Duterte supporter. Hindi po ako bibira ng mga Duterte vloggers. Kayo naman. Coach
Jarrett po yung ibig ko sabihin. Coach Jarrett po. Meron nga palang coach na iba. Alam niyo po, ako po marunong tayo sa politika. Dapat po alam natin yung mga kakampi natin. Di ba? Pagkakampi, kakampi. Ayan lang naman yun. Hindi po ako yung kakampi mo, hahanapan mo pa ng dapat mong ikahanap. Nagkakaliwanagan po. Coach Jarrett po yan. Tinignan ko yung pamagat eh. Nagmamakaawa. May iba nga palang coach. Pasensya na. Punta na po tayo rito. Grabe po. Congratulations na naman. Ang dami pong achievement. Isa-isay natin ha. Ang achievement po ni Pangulong Marcos Sopar. Kasama po tayo sa Worst Airport. Ha? Worst Airport. Congratulations. Tapos ito po, isa pang ano natin, Manila, 5th. Yung capital city po ng Pilipinas, panlima sa worst city in terms ng security. Congratulations. Ngayon po, pinakamalupit.